Mainit ang araw, pero mas mainit ang bulungan ng mga tao sa labas ng eskwelahan. Nasa gilid si Irene, may hawak na basket ng kakanin. Kutsinta, puto at banana Q na niluto pa ng kanyang ina bago sumikat ang araw. Suot niya ang luma ngunit malinis na uniforme at sa likod ng simpleng ngiti ay ang lalim ng pag-unawa niya sa mundo. Isang mundong hindi laging patas sa mga kagaya niyang walang tatay. Uy, ayun na si Irene, anak ng putok sa buhok. Bulong ng isa niyang kaklase. Walang tatay pero kumpleto sa baon. Aha, baka naman anak ng kapitbahay nila yan. Sabat pa ng isa habang nagtatawanan. Naririnig ni Irene ang lahat pero hindi siya umiimik. Sa halip, inayos niya ang hawak na basket at inilatag ang mga paninda sa ibabaw ng lumang lamesa sa sulok ng kantin. Hindi niya ugaling pumatol sa panlalait. Sa halip, pinipili niyang tumahimik, tulad ng turo ni Liza, ang kanyang ina. Anak, huwag mo nang pansinin ang sinasabi ng iba. Hindi mo sila kailangang patunayan. Ang mahalaga hindi tayo magnanakaw. Nagsusumikap tayo. Palagi nitong paalala tuwing gabi, habang pareho silang kumakain ng lugaw sa maliit na hapag. Si Liza ay isang babaeng hindi na muling nag-asawa matapos siyang iwan ni Lucas, ang ama ni Irene. Dalagang ina noon, piniling itaguyod si Irene kahit batbat ng hirap. Itinakwil ng ilang kaibigan, nilait ng iba't ibang kamag-anak, pero hindi siya natinag. Araw-araw siyang naglalako ng kakanin sa palengke. At sa hapon ay gumagawa pa ng order ng lumpiang Shanghai at biko para sa mga kapitbahay. Hindi rin naging madali ang lahat. May mga gabi na hindi na sila kumakain dahil wala nang kita. May mga araw namang umuulan pero kailangang magtinda pa rin para may pamasahe si Irene sa eskwelahan. Isang beses, nagkasakit si Irene dahil sa pagod. Pero hindi niya ito sinabi sa ina para hindi ito mag-alala. Sa kabila ng lahat, nariyan si Mang Tonyo, ang kinakasama ng kanyang ina. Isang tahimik at mabait na lalaki na dati karpintero sa tapat ng bahay nila. Hindi man tunay na ama ni Irene, itinuturing niya itong haligi ng kanilang tahanan. Siya ang madalas nag-aayos ng bag ni Irene, gumagawa ng kanyang school project at minsan pa nga ay nagdadala ng payong kapag biglang umulan. Kaya tuwing tinutukso siya ng mga kaklase, tinatawanan na lang niya ang sakit. Putok sa buhok? Ano naman ngayon? Bulong ni Irene sa sarili habang pinupunasan ng pawis. Mas gusto ko ng putok sa buho na may nanay na tapat, kaysa anak ng buong pamilya pero walang pagmamahal. At sa araw na yun, habang binibilang niya ang kinita sa paninda, ipinangako ni Irene sa sarili. Balang araw, hindi na kami magtitinda sa ilalim ng araw. Bibigyan ko si mama ng bahay, ng negosyo, ng buhay na hindi kailangang magtiis. Hindi niya alam, pero doon na nagsimulang mabuo ang kwento ng kanyang tagumpay. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na si Irene. Katulong siya ng kanyang ina sa paghihiwa ng saging para gawing banana Q at sa paglalagay ng puto sa plastik. Mabilis ang kilos nila. Sanay na sa ganitong gawi. Ito na ang naging takbo ng kanilang buhay. Habang nagbabalot, hindi maiwasang mapatingin ni Irene sa kanyang ina. Pawisan, pagod, pero may ngiti pa rin sa labi habang pinapainit ang mantika. Anak, gusto mo bang dagdagan natin ng tinda bukas? May nagtanong kung meron daw tayong bibingka. Okay lang po ma, basta kaya niyo pa. Sagot ni Irene habang inaalalayan ng ina. Sa mata ni Irene, si Liza ang pinakamagiting na babae sa mundo. Hindi ito nakapagtapos ng kolehiyo, pero sinikap nitong buhayin at paaralin siya. Ginawa niya ang lahat, maging ang mga trabahong kinakaya ng iba, para lamang hindi siya mawala ng baon o pamasahe. At higit sa lahat, hindi siya nito pinabayaan. Pagkatapos ng paninda, nagmadali si Irene sa pagpasok. Minsan, kahit wala pang laman ng tiyan niya, pumapasok pa rin siya dahil kailangan niyang makarating sa school ng maaga. Hindi rin siya nakakapag-recess tulad ng ibang estudyante, kaya ang tinitipid na paninda minsan ay siya na rin kinakain niya. Dahil sa kakulangan sa gamit, dumidiskarte siya. Ang notebook niya ay may hati sa gitna, isang parte para sa math at isang parte naman para sa science. Luma na rin ang kanyang bag, tapos ang sapatos naman niya ay panay tapal na. Pero mataas naman ang marka niya. Tuwing exam, lagi siyang kabilang sa top 5.
Hindi siya nawawala ng sigasig kahit pa madalas na kinukutya siya ng mga klase niya. Pangarap ang puhunan ko. Minsan niyang sabi sa kaibigan niyang si Lino na katulad rin niyang isang anak ng isang vendor. Isang araw, habang pauwi galing sa school, inabutan siya ng malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Lumapit siya sa ilalim ng waiting shed at nakitang may isang lalaking may hawak na bisikleta. "Sumilong ka anak, basang-basa ka na oh," ani ng lalaki. Napatingin siya. Si Mang Tonyo pala. "Salamat po tay," ani Irene sabay ngiti. "May dala po ba kayong payong?" "Ay, abay oo naman. Teka, may dala rin akong mainit na pandesal. Gusto mo ba?" Sabay abot nito sa kanya ng plastic. Habang sila'y kumakain sa ilalim ng ulan, hindi napigilan ni Irene ng umiti. Sa kabila ng kakulangan, naroon ang pagmamahal. Hindi man galing sa kadugo niya, pero galing sa puso. Pag-uwi nila sa bahay, nadatnan nilang si Liza ay nakaupo. Tulog ito habang may hawak pang listahan ng mga utang na kailangang bayaran sa palengke. Napabuntong hininga si Irene. Sari-saring emosyon ang bumalot sa kanya. Awa, pagmamahal, at higit sa lahat, pagnanais na balang araw, ang kanyang ina ay hindi na mapagod. Muling ipinangako na Irene sa sarili. "Gagawin ko ang lahat. Makakatapos ako at sa bawat kusing ng kakaning ito, magiging pundasyon ng tagumpay ko." At sa mga pandesal, pawis at panalangin, unti-unting hinuhulma ang kinabukasan ni Irene. "Okay class, don't forget to bring a picture of your family tomorrow ha?" Paalala ng guro nila sa araling panlipunan. Tahimik lamang si Irene. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang pumasok sa kwarto at dinukot ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Isa-isa niyang inilabas ang mga lumang litrato. Isang kuha nila ng kanyang ina habang nakatayo sa harap ng maliit nilang tindahan. Isa pa kasama si Mang Tonyo habang nagpipintura ng kanilang gate. At isang family picture kasama sina Tita Malu at Tito Edgar nung Christmas party. Ngunit wala roon ang larawan ng isang lalaki na madalas sinahanap ng mga kaklase niya sa family tree. Ang kanyang tunay na ama. Pagkalabas ng kwarto, inabutan niya si Liza na nagluluto ng tinola habang si Mang Tonyo ay nagkakabit ng bagong kortina sa bintana. "Mama, tatay, ito na lang po yung ipapasa ko bukas," ani Irene sabay pakita ng larawan nilang tatlo. "Hindi mo na kailangang ipaliwanag kung bakit yun ang pipiliin mo anak," sabi ni Liza habang pinipigil ang luha. "Hindi man ako ang ama mo sa dugo," dagdag ni Mang Tonyo. "Pero sana kahit papaano, naging sapat ako." Lumapit si Irene sa kanya at niyakap ito. "Kayo po ang ama na nakasama ko sa hirap, sa tag-ulan at sa gutom. Hindi ko kailangan ng ibang apelyido para maramdaman yun, tay." Sa eskwelahan, habang isa-isa nang ipinapakita ng mga kaklase niya ang mga larawan ng kanilang buong pamilya. Mayroong mga tatay na nakabarong, may mga nanay na may negosyo. Ipinasa ni Irene ang larawan nila ng kanyang ina at ni Mang Tonyo. "Bakit wala kang tatay?" tanong ng isa niyang kaklase. Tumayo si Irene at buong tapang na sinabi, "May tatay ako. Hindi ko man siya kadugo, pero siya ang kasama ko sa bawat araw ng buhay ko. Siya ang nagturo sa aking maging matatag, magpursige at magmahal. At higit sa lahat, hindi niya kami iniwan." Natahimik ang klase. Maging ang guro ay napangiti sa ganda ng kanyang sagot. Sa mga sumunod na buwan, lalong tumibay ang ugnayan ng mag-anak. Mas naging masigasig sa Irene sa kanyang pag-aaral. Lahat ng proyektong kailangan ng kahoy o likhang kamay ay si Mang Tonyo ang gumagawa. Si Liza naman ay hindi tumitigil sa pagtitinda kahit pagod na ito. Tuwing linggo, bumibisita rin ang mga kapatid ni Liza, sina Tita Malu at Tito Edgar. Dala ang mga pagkain, school supplies at minsan ay kaunting pera. Sa gitna ng kahirapan, ramdam ni Irene ang yaman sa puso niya. Napagtanto ni Irene, ang tunay na pamilya ay hindi lang yung buo sa papel o apelyido. Ito yung mga taong handang magsakripisyo, magmahal at sumuporta kahit hindi sila obligado. At sa araw na yon, ay mas lalo niyang ginustong magtagumpay. Hindi para sa sarili, kundi para sa pamilyang pinipili siyang mahalin kahit hindi niya pagpilitan.
Tumunog ang kampana sa huling araw ng kolehiyo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya nagmadaling umuwi para maglako. Nakaupo si Irene sa isang bakanting silid. Pinagmamasdan ng mga kamay niyang may mga kalyo dahil sa pagtulong niya sa ina sa pagtitinda. Sa wakas ay matatapos na siya. Isang hakbang na lang patungo sa pangarap. Kinabukasan, graduation day na nila. Maagang nag-ayos si Riza. Suot ang tanging blouse na iniregalo sa kanya ni Tita Malu 3 taon na ang nakakalipas. Si Mang Tonyo naman ay nakasuot ng barong na ipinatahi ni Irene gamit ang bahagi ng kanyang scholarship allowance. Ano ma, Tay, handa na po ba kayong umiyak sa stage mamaya? Biro ni Irene habang pinipinid ang zipper ng kanyang toga. Anak, kahit hindi pa nagsisimula naiiyak na ako. Wika ni Liza. Pinipigilan ng luha habang pinapahid ng panyo ang pisngi ng anak. Sa auditorium, punong-puno ng magulang, estudyante at kamera. Isa-isang tinawag ang pangalan ng mga magtatapos. Irene S. Fernandez, Bachelor of Science in Business Administration, cum laude. Nagsigawan ng ilan sa likod. Si Liza, Mang Tonyo at ang kanyang mga tita at tito. Ibinagsak na Irene ang kanyang diploma sa kanyang dibdib. Para sa kanya, hindi ito basta papel lang. Para sa kanya ito ang resibo ng lahat ng sakripisyo nila ng kanyang ina. Ito ang bunga ng mga gabing walang ulam sa hapag nila. Ng pagtitinda sa ilalim ng mainit na araw. Ng pagtitiis sa panlalait ng ibang tao. Sa bawat hakbang niya sa entablado, kasama niyang umaakyat ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ng seremonya, nagyaya si Irene sa isang karinderya. Hindi man mamahalin, ganun kasarap, at espesyal ang hapon ng iyon, ay masaya naman silang nagsasalo-salo. Habang kumakain sila, biglang lumapit ang isang lalaking nakaitim na polo at kulay abong pantalon. Excuse me, ikaw ba si Irene? Napatigil si Irene ng subo. Tinignan niya ang lalaki. Matangkad dito, may edad at medyo nagmumugto ang mata. Opo. Sino po sila? Ako si Lucas. Ang ama mo. Halos mabitawan ni Lisa ang hawak na kutsara. Napatingin si Mang Tonyo na tila nakaramdam ng panganib, pero nanatili itong kalmado. Si Irene naman, walang salita. Tila nanigas ang katawan nito. Anak, sabi ng lalaki, halos paos ang tinig. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang. Tahimik lamang si Irene. Nanginginig ang kanyang kamay, pero mariing pinigil ang sarili. Matagal na niyang inisip kung ano ang sasabihin niya kapag dumating ang araw na to. Tumango siya. Sige po. Pero isang beses lang to. Umalis sila ng karinderya at lumipat sa park na malapit lamang. Habang nakaupo sa bangko, nagsalita si Lucas. Anak, gusto ko lang sanang bumawi sa'yo. Sumama ka sa akin. Mabibigyan kita ng mas magandang buhay. Tila tinamaan ng kidlat si Irene sa narinig. Sa isip-isip niya, mas magandang buhay? Ngayon mo lang sasabihin yan pagkatapos ng lahat. Hindi pa siya sumagot. Sa loob ng kanyang dibdib, may buhos ng emosyon na matagal nang kinikimkim. At doon nagsimula ang pinakamabigat na usapan sa kanyang buhay. Tahimik lang ang paligid. Sa ilalim ng isang puno sa park, magkatabing nakaupo sina Irene at Lucas. Mag-ama sa papel, pero estranghero sa puso't alaala ng isa't isa. Anak, alam kong malaki ng paghuhulang ko sa'yo at hindi ko na mababawi ang mga taon na nawala ako. Panimula ni Lucas habang pinipisil ang palad niyang pawisan. Bakit po kayo nawala? Diretsong tanong ni Irene. Bakit niyo kami iniwan ni Mama noong nalaman niyong buntis siya? Napayuko si Lucas at hindi agad nakasagot. Bata pa ako nun. Takot ako. Walang direksyon ang buhay ko. Hindi ko inaakalang magiging ama ako at hindi ko rin alam kung paano. Sana po noon niyo pa po ako hinanap. Hindi ngayon. Sagot ni Irene. Mariin ang tono pero ramdam ang pagpipigil ng damdamin. Nagpatuloy si Lucas.
Pilit pa ring inaabot ang damdamin ng anak. Pero nandito na ako ngayon, anak. May negosyo ako, may kotse, may bahay sa Laguna. Kung sasama ka sa akin, hindi mo na kailangang magtiis. Mabibigyan kita ng maginhawang buhay. Sapat na ang ilang taon para makabawi ako. Biglang tumayo si Erin. Hindi ako nakipagkita sa iyo para papasukin kang muli sa buhay ko. Nakipagkita ako dahil gusto ko lang makita kung sino ang taong naging dahilan ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan namin ng mama ko. Nanigas si Lucas. Nagtama ang kanilang mga mata. Doon niya nakita ang kirot at galit sa mga mata ng kanyang anak. Hindi ako tinuruan ni mama na magalit sa iyo. Patuloy na Erin. Ang tinig ay nanginginig pero matatag. Pero ang puso ko, kusang nakakaramdam ng pagkamuhi. Huli na para magpakaama ka sa akin. Napayukom si Lucas sa kanyang palad. Pilit niyang nilunok ang bigat ng mga salitang binitawan ni Erin. Sana noon ka pa nagpakaama. Dugtong ni Erin. Noong panahong tinutokso ko ng mga kaklase ko, kompleto ang pamilya. Nung kailangan kong maglako ng kakanin para may pangbaon lang at pamasahe ako. Noong nagkasakit ako at walang tatay na nag-aalaga sa akin, sana noon pa. Tumingin si Erin sa langit. Pinipigilang tumulo ang luha. Pero ngayon, okay na ako. Nakilala na kita. Nakita ko ng mukha ng taong tumalikod sa amin. Salamat Kasi kahit papaano, kung hindi mo kami iniwan, baka hindi ako naging ganito katatag. Napaupo si Lucas. Bagsak ang balikat. Wala siyang naidugtong. Wala siyang paliwanag na kayang punan ng mga taong hindi siya naging ama. Gusto ko lang ipamukha sa'yo. Pagtatapos na Erin, na hindi ko kailangan ng yaman mo. Mas pinipili kong makasama ang mga taong hindi ako sinukuan hanggang sa ako'y magtagumpay. Kaya Lucas, sa'yo na ang yaman mo. Tumalikod si Erin. Iniwan niya si Lucas sa park. Nag-iisa, tulala. Tulad ng kung paanong iniwan siya nito noon. Walang salitang nasambit si Lucas. Tanging ang mabigat na buntong hininga at basang mata ang naging sagot niya. Sa araw na yon, natuldukan ang pangarap ni Lucas na bumawi. At kay Erin, nagsimula ang tunay na kapatawaran. Hindi para sa ama niyang huli nang dumating, kundi para sa kanyang kapayapaan. Pagka-uwi ni Erin mula sa park, nadatnan niya si Lisa na nag-aayos ng mga pinatuyong kakanin para sa online orders nila. Si Mang Tonyo naman ay nasa kusina, abala sa pagbabalot ng mga pagkaing ipapadala bukas. Sa likod ng kanilang simpleng tahanan ay naroon ang katahimikang kay tagal na nilang binuo. Malayo sa komplikasyon at malayo sa paninisi. Hindi pa man siya nagsasalita ay agad siyang niyakap ni Lisa. Kamusta? Mahina pero punong-punong tanong ng ina. Hindi ko po alam kung matutuwa ako na nakita ko siya o kung mas mabigat sa pakiramdam pero Ma, sinabi ko na sa kanyang lahat. Yung mga hinanakit na matagal ko nang kinikimkim. Hinaplos ni Lisa ang buhok ng anak. Hindi mo kailangang magsisi, anak. Dapat lang na marinig niya ang totoo. Hindi para saktan siya, kundi para palayain mo ang sarili mo. Hindi ko siya kayang tanggapin bilang ama, Ma. Sabi ni Erin habang humihikbi. Pero hindi rin ako galit sa kanya. Gusto ko lang na malaman niya na hindi ko kailangan ng kayamanan niya. Kasi yung pagmamahal na binigay niya sa akin, higit pa po yun sa sapat. Nang gabing yun, tahimik silang tatlo habang kumakain ng hapunan. Sa gitna ng mesa ay may isang bandihadong sinigang na baboy na paborito ni Erin. Luto iyon ni Mang Tonyo na ni minsan ay hindi nang hinayang magpakita ng malasakit at pagmamahal kahit hindi sila magkadugo. Anak, wika ni Mang Tonyo. Salamat at pinili mong hindi kamuhian ng taong pinagmulan mo. Alam kong hindi madali yun para sa'yo. Ngumiti si Erin. Tay, kung may ama man akong tinitingala, kayo yun.
Hindi ako lumaki sa dugo mo pero ikaw ang dahilan kung bakit buo pa rin ako. Nagkatawan sila saglit. Kahit bakas pa rin ang bigat sa mga mata ni Irene, kahit pa may sugat na naiwan ng katotohanan, mas pinili niyang yakapin ang kasalukuyan, ang kanyang pamilya. Kinabukasan, habang abala si Irene sa pagtatrabaho bilang junior analyst sa isang kumpanya, nakatanggap si Liza ng isang tawag mula sa dating kapitbahay nila sa probinsya. Liza, nakita ko si Lucas sa terminal kahapon. Mag-isa parang wala nang patutunguhan. Sabi-sabi pa, iniwan na naman siya ng kinakasama niya. Hindi na nagulat si Liza. Matagal na niyang alam ang ganitong buhay ni Lucas. Palipat-lipat ng kinakasama. Hindi makapanindigan. Isa siyang taong laging may dahilan pero walang direksyon. Sinabi niya ito kay Irene nang makauwi ito. Ma, nakakalungkot. Pero siguro yun ang bunga ng mga desisyong ginawa niya noon. Sana naman ay matuto siya. Sana makahanap din siya ng kapayapaan. Muling tamahimik ang kanilang tahanan. Sa gitna ng katahimikan, may katahimikang may kabuluhan. Tulad ng katahimikang dumarating matapos ang malalim na sugat. At sa loob ng puso na Irene, bagamat may lamat ng pagkukulang ang isang ama, naroon ang isang mas matibay na haligi. Ang pagmamahal ng mga taong pinili siyang yakapin, hindi dahil kailangan, kundi dahil mahal siya. Lumipas ang ilang buwan. Abala si Irene sa kanyang trabaho bilang analyst sa isang kilalang financial firm. Na-promote siya dahil sa sipag, disiplina at galing sa paghawak ng malalaking proyekto. Ngunit sa kabila ng pag-asenso sa karera, hindi niya kanalimutan ang kanyang ugat. Nakatulong na siya kay Liza para makapagpatayo ng maliit na bake shop sa kanilang barangay. Liza's Heart ang pangalan nito. Hindi lang ito basta negosyo. Ito ang simbolo ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal ng kanyang ina. Tuwing Sabado, bumibisita si Irene sa pwesto upang tumulong at makasama ang kanyang pamilya. Si Mang Tonyo naman, syempre, katuwang sa pag-aayos ng mga baking trays at pagpupunas ng salamin ng display. Isang araw, habang nagbabantay si Irene sa bake shop, dumaan ang dating kapitbahay nilang si Aling Rosita. Irene, balita ko nakita ulit si Lucas sa lumang terminal . Nakaupo maghapon. Tila wala nang matuluyan. Hindi na raw siya binalikan ng kinakasama niya. Napahinto sa paglalagay ng biko sa Irene. Hindi siya nagsalita agad. Hindi galit ang unang naramdaman, kundi isang uri ng awang may distansya. Parang awa sa isang taong hindi mo na kayang ilapit sa sarili mo. Pagdating ng gabi, binanggit niya ito kay Liza at Mang Tonyo. Ma, Tay, nakita raw po ulit si Lucas. Mag-isa pa rin. Gusto mo ba siyang hanapin, anak? Tanong ni Liza. Hindi ko po alam, Ma. Bahagi ng puso ko naaawa pero mas malaking bahagi ay kontento na. Hindi ko na siya hinahanap. Hindi ko rin siya kinamumuhian. Pero wala na rin akong hinahanap na koneksyon sa kanya. Tumango si Mang Tonyo. Anak, minsan may mga taong hindi natin kayang iligtas. Kahit paparte sila ng nakaraan natin, hindi mo obligasyon ang ayusin ang buhay ng taong hindi piniling ayusin ng kanya nung may pagkakataon pa siya. Napatingin si Irene sa kanyang mga magulang. Sila ang palaging nariyan. Sila ang tumanggap, nagmahal at hindi nang iwan. Doon niya muling napatunayan na ang tunay na pamilya hindi nakabase sa dugo, kundi sa pagiging nandyan sa bawat hakbang ng buhay mo. Lalo na sa pinakamahirap na bahagi nito. Kinabukasan, habang naglalakad si Irene papunta sa opisina, may nakita siyang lalaking nakaupo sa ilalim ng tulay. Payat, may luma at punit-punit na polo. Tila pamilyar ang mukha nito. Hindi siya lumapit at hindi siya tumigil. Pero bago siya tumalikod, tumitig siya ng ilang segundo. At napagtantuan niyang si Lucas iyon. Tulala, walang direksyon. Tila patuloy na nilalamon ng kanyang sariling desisyong hindi na niya kayang bawiin pa. Hindi lahat ng sugat ay dapat gamutin ng anak. Minsan ang sugat ay aral na kailangang danasin ng gumagawa nito. Wika ni Irene sa sarili. At tuluyang lumakad si Irene. Taas noo,
Wala siyang hinanakit. Wala siyang galit. Tanging kapayapaan sa puso ang kanyang baon. Sa dulo ng bawat pagkukulang ay may natutunan siyang pagtanggap. At sa likod ng bawat pag-iwan, may pagkakataong lumaban at magtagumpay. 4 na taon, makalipas ang pagtatapos ni Erin, malayo na ang kanyang narating. Isa na siyang kilalang entrepreneur at financial consultant. Kinuha siya ng isang international firm, pero mas pinili niyang manatili sa bansa upang makapiling ang pamilya niya. Sa tulong ng kanyang sipag, diskarte at pananalig, hindi lang siya nakapagpatayo ng sariling kumpanya, kundi napalago rin niya ang negosyong itinayo nila ni Liza, ang Liza's Heart Bake Shop, na ngayon may 3 branches na. Marami ang humahanga sa kanya. Laging tinatanong kung sino raw ang inspirasyon niya. At sa bawat pagkakataon, isa lang ang sinasagot niya. Ang nanay ko pong sinakripisyo ang lahat para sa akin. At ang lalaking hindi ako, kadugo, pero tinuring akong tunay na anak. Isang araw, inimbitahan si Erin bilang keynote speaker sa isang seminar tungkol sa entrepreneurship at resilience. Sa harap ng daan-daang kabataan, ibinahagi niya ang kanyang kwento. Hindi lang ng tagumpay, kundi ng mga pagkabigong naging daan para siya'y tumibay. May mga taong darating lang sa buhay mo kapag may naabot ka na. Pero may mga tao namang kasama mo sa simula pa lang, kahit wala ka pang may pagmamalaki. Alamin niyong pahalagaan ng mga taong hindi kayo iniwan. Pagkatapos ng seminar, dumiretso siya sa bagong branch ng kanilang bake shop. Doon, nadatnan niya si Mang Tonyo. Nagtuturo sa mga bagong empleyado kung paano ayusin ang display ng tinapay. Habang si Liza naman ay abala sa cash register. Lumapit si Erin sa kanila. Yakap ang dala. "Kamusta ang magkapartner sa tagumpay?" Tanong niya sabay halik sa noo ng ina. "Ayos lang anak. Ikaw, mukhang pagod ka." Sagot ni Liza. "Hindi po ako pagod. Masaya lang. At nagpapasalamat. Kasi kahit anong tagumpay ang makuha ko, wala itong saysay kung wala kayo." Nagpa-picture silang 3 sa harap ng bake shop. Isang larawan ng isang pamilyang hindi tradisyonal pero buo. Isang pamilyang pinatibay ng tiwala, sakripisyo at pagmamahal. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa parke, hawak ang isang lumang larawan, graduation picture ni Erin. Naroon si Lucas. Wala siyang anak na bumisita. Wala na rin siyang kinakasama. Isa na lang siyang alaala ng mga desisyong hindi pinagpanindigan. Wala siyang sinabi habang tinitingnan ang larawan. Tanging luha at lungkot ang dumadaloy sa mga mata niya. Luha hindi ng galit, kundi ng panghihinayang. Hindi man siya isinama na Erin sa kanyang tagumpay, naiwan sa kanyang puso ang mga salitang tila paulit-ulit na tunog sa kanyang isipan. "Hindi kita kinamuhian, pero hindi kita kailangang tanggapin. Dahil ang tunay kong pamilya ay yung mga taong hindi ako iniwan." Sa huli, hindi dugong dumadaloy sa ugat ang batayan ng pagiging magulang. Ito'y nasusukat sa paninindigan, sa pagmamahal na hindi umaatras, at sa pagsuporta kahit walang hinihinging kapalit. Si Erin, bunga man ng pagkakalimot, ay naging simbolo ng pagpupunyagi at pagpapatawad. At sa kanyang tagumpay, nagpakita siyang hindi lahat ng iniwan ay natutong manisi. Dahil may mga puso na mas pinipiling magmahal kaysa magtanim ng galit. At sa puso ng bawat nakaranas ng katulad niyang kwento, mananatili ang aral. Hindi mo kontrolado kung sino ang lalabas sa buhay mo, pero kontrolado mo kung paano ka lalaban at magtatagumpay. Dito na po nagtatapos ang ating kwento sa araw na to. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na to. Paki-like and share na rin kung nagustuhan nyo para naman mapakinggan din ng iba. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ng subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bagong kwento na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli! Thank you so much and peace out!